Okay, now let's eat. Kakatapos ko na maligo. Kaon tayo, kaon. This is tortang egg. Look at that, torta. Yep. Ang sarap niya. Ba masarap na sauce dito. Ayoko ng ketchup. Masarap. No, ang pag-usapan natin ngayon ay panahon ng mga pumapasok sa politiko ngayon ay magkakamag-anak. Pamilya sila. No, di ba? Magbuhok. Swerte ng mga popular na surname. Kasi buong pamilya, sama na nila yung yung driver nila, maid, saka baby. Kain muna tayo ng saging. Okay, senyorita. Senyorita. Ito pala masarap dito. Hindi na ako nagkanin ngayong lunch. Lunch na ba? Ay, hindi pala. Late lunch. Ganito namang oras ako kumakain. 2:30. Okay? So yan, going back sa politika. Grabe, no? Pamilya na ang pumapasok sa politika. Easy money kasi doon. Grabe. Sa laki ng budget nila. Lalo na doon sa Congress na nililiquidate lang nila without certificate. Liquidation by certification pala. Without resibo. So, grabe, no? Ayun ako. Bahala na si Lord sa kanila. Bahala na si Lord mag-deal. Diba? Basta tayo, kain lang. Natin sa Facebook. Matik ba itong magla-live sa Facebook? Hindi ba? Anong masasabi nyo sa politika ngayon? Kung popular lang ang apelido namin, malamang sumabak din ako sa politika. Di ba? Grabe ngayon, Ngayon, kung gusto mo yumaman agad, pumasok ka sa Kongreso. Kahit yung mga party list na yan, kahit wala akong nararamdaman na benefits niyan sa taong bayan, grabe sila, no? Laki kasi ng budget. Sino ba namang hindi mainggan yung pumasok, di ba? Ang laki-laki ng budget nila. Milyon. Ngayon nga, billion na yan. Kakaway-kaway ka lang para mga kampanya. Pag nakapasok ka, swerte ka. Makukubra mo na yung kaperahan. Kapag na kinakain ko. Mayroon akong juice. Sarap ng tortang talong. Kinat ko siya into cubes. Tapos nilagyan ko ng 2 egg. Sarap. Kahit di ka na magkanin. Hi, Abelina Basa. Ay, nako. Basta tayo, kahit di tayo mayaman, basta kumakain tayo. Tsaka, malinis konsensya natin. Mahirap din Kung siguro kung naging popular ako, tapos pumasok ako sa politika.
Hindi ko masasabi. Siguro kahit papaano kukurap ako. No? Siguro pero naman, siguro gagawin ko naman mga ano, ang hatian mga 10% sa akin, 90% naman sa constituent. Dapat naman ganun eh, di ba? Dapat naman may nakikita yung constituent mo. Hindi yung puro na sa'yo. Tsaka kung simple ka lang, wag ka na pag ano ka, nasa politika ka, wag ka nang umambisyon pa ng, bili ka pa ng mga mamahalin na bags, watches. Buti na lang di ako mahilig sa mga watch. Mahilig lang ako mag-travel. Yun lang ang aking luho, travel lang. Kasi gusto ko maikot ang mundo. Pero yung mga bag, hindi siguro. Kayo, anong sa inyo, sa mga pamilyang pumapasok sa politika ngayon? Ako, garapala na, di ba? Garapala na yung mga pangungurap. Ay, nako. Bahala na nga si Lord. Si Lord nang bahala sa kanilang mag-deal. Si Lord na ang in control. Siya nang bahalang mag-aresto sa mga yan. Sabi. Grabe, nakakabusog ko kahit walang rice. Tortang talong with 2 eggs. At nakatatlo akong senyorita. With my fresh juice. Hi to who joined na Babit, Essie Flores, Jenny's Coscos, Beng Beng. Pinsan ko ba tong si Beng Beng? May Beng Beng, may pinsan akong Beng Beng. Say hi, hi. Ano kayo, ano masasabi nyo sa politika ngayon? Mag-comment naman kayo. Please comment down below. Ano masasabi nyo sa pamilyang pumapasok sa politika? Kasi talagang easy money. Imaginein mo, Matik, pag nanalo ka, meron kang budget. At ang budget na dapat mong gagastusin, actually, hindi nila dapat ibalik yon sa... Hindi nila pwedeng ibalik yon sa national government, ay sa, sa treasure, sa national treasury ba tawag doon? Kailangan nila igastos yon. Ang maswerte sa kanila, maswerte pa sa ganyan, nililiquidate lang nila by certification. Pipirma lang sila. Walang resibo. So, hindi natin maa-account kung saan nila ginastos. Kaya pag may mga swerte kayo, pag may kilala kayo na or close kayo sa mga congressman, mga ganyan, or kailangan yung manghingi ng pera, kunyari for your medical expenses, ganyan, sasignan lang nila yon. Kunyari, bibigay yan sa inyo 50,000 pesos. Sign lang ng ng politiko. O, diba? Ang problema nga lang, yun nga. Hindi mo na alam, baka pag binigay sa'yo yung 50,000, pero ang ilalagay nila sa papel nila, 100. Para, syempre, kukubra sila, diba? Grabe, maubos ko na, oh. Buo yan kanina. Talong lang naman yan. Talong at saka 2 itlog. Yung talong na organic, nabibili to sa SVD Farm sa Tagaytay.
Kaya talaga ngayon grabe, no? Yung mga tao, pamilya, anak, kulang na lang, pati apo nila, ipasok na nila sa sa politika eh. Kulang na, pati maid, driver, cook, lahat. Grabe. Kasi easy money talaga, grabe, jackpot sila. Pag nanalo silang pamilya sa pinasok nilang politiko, ay pagpopolitikan. Lalo na yung Congress, kasi pag nasa Congress ka, kahit yung party list, ang laki ng budget mo. Tapos, sabi nga nila, di ba? Power of the purse. Yung power of the purse nasa Congress. Kaya talagang abusado sila, no? Kaya nakakainis. Kayo, anong masasabi niyo sa politika ngayon? Nagarapalan. Bagay, alam mo, lahat naman yung mga yan kukubra yan. Kaya lang sana man lang kumubra man lang sila, yung konti lang. Kagaya ngayon, gobyerno natin, parang wala tayong nakikita ang project niya. Diba? Parang wala silang proyekto, puro sila ayuda. Kaya, hindi nila inaayos ang education system sa Philippines kasi gusto nila mangmang ang Pilipino. Diba? Napansin nyo, yung budget ng DepEd maliit lang. Ayaw nilang paayusin ang sistema ng edukasyon. Kasi pag tumalino na yung mga tao, marami nang makakaalam na inuuto nila. Diba? Ngayon yung yung time ng pang-ayuda, lahat ayuda. Diba? Ginawa tayong mga pauper, mga beggar. Ngayon ako, kailangan lang natin talaga magdasal. Kasi God is in control. Siya lang talaga makakabago sa sitwasyon natin. God is always in control. Tandaan niyo yan. Hindi natin kayang labanan yung nasa gobyerno. Pero ang Diyos lang ang makaka-change ng lahat. Kaya let's continue praying. Yun lang yun ang the only weapon na makapangyarihan. Prayer. Pray without ceasing. Walang katapusang prayer. Pag-pray natin yung mga nasa gobyerno from president down to barangay level. Sana naman mahilo na sila sa kakakorap, di ba? Ayan, tapos na ang kumaan. Pag mag-isa lang ako, lagi ako may Christian song. Pampaganda ba naman? Pampaganda ng syempre, para yung spirit ni Jesus Christ kasama ko. Diba? Say hi, Joy. Ate Joy ba yan? Sister ko ba yung Joy na yan? Patapos na akong kumain. Okay, pag-pray na lang natin ang mundo. Pag-pray natin ang nation natin, lalo ng Israel. Yung nangyayari sa Israel ngayon, para mas maintindihan nating lahat, magbasa kayo ng Bible, maten kayo ng mga Christian Bible-based group. Kagaya sa CCF, meron silang D-group. Mag-attend kayo ng D-group, magbasa kayo ng Bible, para maintindihan nyo kung bakit lagi ang sentro nasa Jerusalem, nasa Israel. Doon nyo lang maintindihan kung bakit nagkakaroon ng awayan. Lagi, ever since the world began, Israel ang sentro. Napakaliit na bansa, di ba? Tuldok lang sa mapa. Sentro siya. Para maintindihan nyo, read your Bible. Nandun lahat yun. Okay? And also, sabi nga nila, malapit nang dumating si Papa Jesus. Kaya accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Yun lang ang makakapagpapunta sa atin sa langit. Hindi ang mga pagbabayad. Di ba pag may namatay, magbabayad ka sa mga pare, para ipag-pray, para umakyat. Hindi, walang ganun sa Bible. Hindi pwede yun. Kasi kung pwede yun, edi lahat na ng mga beggar nasa hell na. Kasi walang magpe-pray, walang magbabayad sa pare. Di ba? Pero yung mayayaman, palibasa magbabayad sila sa mga pare, kahit pabayaran nila si Pope. Di ba? So, ibig sabihin, kahit ang sama-sama na at hindi tumanggap kay Jesus Christ, makakarating na. Diba? Hindi ganun ang nasa Bible. Okay? So, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through Jesus Christ. Okay?
Yun lang yun. Nasa Bible yun. Kung ano yung nasa Bible, yun lang ang makatotohanan. Okay? Kaya talaga you have to read your Bible kasi baka dumating yung time hindi na kayo free to read the Bible. Kasi pag nagkaroon na ng one world, baka ipagbawal na or worst, ibahin nila yung mga nilalaman ng Bible. Tandaan nyo, nandito pa tayo sa earth. Etong earth na to, ang naghahari dito ay ang kalaban. Diba? Pero wag tayong mag-alala kasi meron tayong hope si Jesus Christ. Kaya natin siya hope kasi una siya yung nagpakamatay sa krus para sa kasalanan natin. Kaya tayo tinanggap ni God the Father dahil nakita niya, dahil nag-sacrifice yung son niya si Jesus Christ. Okay? That's why sabi nga ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Nasa may John yan eh. John 14:6 ba yun? If I'm not mistaken. John 14:6. So yun. Kaya soon magkakaroon ng one world, ganyan. Hindi natin alam kung sino maghahari. Alam natin na maghahari kalaban. Pero kaya it's better na rin na we accept Jesus Christ as our Lord and Savior ngayon pa lang. Hindi ko sinasabi mabait ako kasi inaccept ko si Jesus. Pero ano yan? Glory to glory yan. Kasi nandito pa tayo sa mundo. Okay, mainit pa rin yung ulo ko, nabibwisit pa rin ako, lalo na pag nakakita ako ng corrupt na mga congressmen, mga ganyan, 'di ba, sa Senate, ganyan, party list na wala namang kwenta. Para ano na ako na naramdaman na benefits. Hindi porket Kristiyano ka at makatanggap ka kay Jesus Christ. Wala namang perfect na tao, di ba? Kaya lang yun na ang sinabi ng Panginoong Hesukristo, aksipin lang siya. Yun lang napakadali. Kasi mercy yun eh. God's mercy and God's grace. Gift yun ni Jesus Christ. Hindi yun galing sa atin. Galing sa Kanya yun. Diba? And also Jesus wants us to depend on Him. Mas gusto ni Jesus Christ na nagde-depend tayo sa Kanya sa lahat ng aspeto kasi hindi natin pwedeng galingan. Dahil talagang tao lang tayo. Kinreate lang tayo at siya ang nag-create. Si Jesus Christ ang creator. Tayo mga kinreate lang niya. Kaya hindi tayo po pwedeng magmalaki. Kahit kanino. So yun, lagi ko nga prayer, Lord, alisin mo at patayin mo yung pride sa puso ko, bigyan mo akong confidence, and always ask for your presence, for Jesus Christ's presence in my life, and in my siblings and my family. Tsaka I always pray for the spiritual salvation ng mga kapatid ko, bukod sa mga kapatid ko, sa mga pamilya ko, yung mga kaibigan ko at ang pamilya nila. Ganun ang prayer ko, Lord. I pray for the spiritual salvation of all my friends and their families and all my relatives, tito, titas, and cousins. Yun, kailangan natin ipag-pray kasi syempre, di ba, kailangan ma-save din lahat. Pag nakilala ng lahat ng tao si Jesus Christ, that's the time magkakaroon na ng rapture. Diba? Mas masarap kaya mag-rapture na, kukunin na tayo ni Papa Jesus. Tapos, sila na yung may iiwan. Sila yung makaka-receive ng parang tribulation, yung gano'n. Well, basta hindi ko alam ang mangyayari. Ang alam ko lang, si Jesus Christ ay nasa future ko. Yun ang importante. Alamin natin na meron tayong pag-asa. Only Jesus can give us peace and self-control. And only Jesus Christ can fill our hearts with peace, with love. Yung meron tayong a hole in our hearts that only Jesus can fill. No human being or no material things can fill that up. Si Jesus Christ lang. Okay? So, tapos na akong kumain. At ang makakarinig nito, naway i-bless kayo ni Jesus Christ. Naway tanggapin niyo siya as your Lord and personal Savior. Okay? Bye to all. Love you. God bless everyone. And now. End. Okay?